Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon, darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan, sila'y magyayayaan, tayo na sa Panginoon, hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon, maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na yaon, 10 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob, kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihi ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasiya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan ay kanilang sinabi, "Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, "Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo," sabi niya, "sapagkat naparito ang Anak ng Tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila." At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, nung ako'y maatasan na mag-aral sa Roma at may mga nakabalita na ako'y ipapadala nga doon at mag-aaral, no, sinasabi sa akin, "No, madami kang mapapasyalan doon, no? Hayaan mong punta ka doon para malibang ka. Pasyal ka dito, pasyal ka doon." No? Pero sa loob-loob ko, sabi ko, hindi ko alam kung paano pumunta doon. No? Pag ako'y pupunta sa isang lugar, hindi ako basta-basta pumapasyal, lalo na kapag hindi ko alam, dahil takot ho akong maligaw. No? At madalas, kapag may nag-anyaya lang, pag may nagkayayaan, dun lang din ako nakakasama, dun ako kahit papano nakakapasyal. Kaya minsan nabibilib din ako sa mga kakilala ko na mag-isa lang na pupunta, mamamasyal, kahit hindi nila alam ang lugar. Pero ako, kailangan alam ko muna ang lugar bago ako mamasyal mag-isa. Pero kapag may nag-anyaya, kapag may nag-imbita, nakakampante ako. Dahil alam kong may kasama akong mamamasyal, may kasama ako at hindi ako maliligaw. Kung titingnan ho natin yung ating mga pagbasa, siguro maganda hong tingnan yung larawan na paano tayo nag-aanyaya. Paano tayo nag-aanyaya? Saan tayo inaanyayahan? At sino ang nag-aanyaya? Maganda hong mag-anyaya lalo na kapag kakilala natin yung mga inaanyayahan natin. Pupunta sa isang lugar, mamamasyal, o di kaya aanyayahan sa kanilang mga tahanan. Dahil kung titingnan ho natin, merong larawan ng pag-aanyaya na nagdadala ng kagalakan para sa atin. Hindi naman ho tayo nag-aanyaya ng mga taong magpapabigat lang ng ating damdamin. Nag-aanyaya tayo kapag alam natin na itong taong to ay magdudulot din o di kaya
ay nagpapasaya sa atin o di kaya ay magaan ang ating kalooban. Pero sana hindi lang tayo nalilimitahan sa ganong larawan ng pag-aanyaya. Sa unang pagbasa, narinig natin na sila'y nagkakayayaan na tumungo papalapit sa Diyos. Ang tanong nga din una sa atin, paano ba tayo mag-aanyaya? Dahil may mga pagkakataon na kapag nag-aanyaya tayo, kapag nagyayaya tayo ng ibang tao, para bang ipinaparamdam natin na tayo yung magaling. Yung grupo natin yung banal. Yung grupo natin yung nakakaangat. At kapag ganun yung ipinapakita natin, tunay nga ba tayong nakakapag-anyaya? Dahil kapag mukha ng isang mataas, mukha ng isang nagmamayabang, baka mamaya hindi kaaya-aya din yung dating para sa iba. Paano ba tayo nag-aanyaya? Nalalarawan ba natin, nakikita ba natin sa ating sarili na kung saan tayo nakakabahagi ay kahit papano meron tayong kakulangan, hindi tayo perpekto, at kapag nag-aanyaya tayo na makasama sa ating grupo ay isang pamamaraan na makakatulong sa bawat isa. Natutulungan natin yung inaanyayahan natin at alam din natin yung inaanyayahan natin ay makakatulong din sa maliit na pamayanan natin. Paano ba tayo nag-aanyaya? Yung pangalawang tanong din, saan ba tayo nag-aanyaya? Saan na yung nagyayaya? Kung dun sa unang pagbasa, narinig natin yung pag-anyaya nila na pumalapit sa Panginoon, lumapit sa Diyos, lumapit sa templo. Yun din ba yung nakikita natin na pag-anyaya natin? Kapag nagyayaya ba tayo na makasama sa grupo natin o di kaya ay may pupuntahan, itong pupuntahan ba natin, itong grupo ba na sasalihan natin, itong pag-aanyaya ba natin ay inilalapit tayo sa Diyos? May mga pagkakataon din kasi na kahit na religious organization o organisasyon sa simbahan, para bang hindi rin sila inilalapit sa Diyos. Hindi dahil may mali ang grupo, pero para bang may mga pagkakataon din na hindi rin nagsaswak dun sa ating personalidad. O di kaya makatayo rin, hindi natin ini-a-adjust yung sarili natin upang sa gayon ay mas maging kaaya-aya din para sa iba. At panghuli, yung tanong na, sino ba yung inaanyayahan natin? Kapag nag-aanyaya din sana tayo, hindi lang tayo namimili na ito lang yung magiging kapaki-pakinabang para sa grupo natin. Ito lang yung magiging magaan ang kalooban natin. Kapag tiningnan din natin sinong inaanyayahan natin, sana makita din natin na si Jesus ang inaanyayahan din natin sa ating grupo. At ganun din, makita din sana nila na ang nag-aanyaya sa kanila ay si Jesus. Maaaring sa bawat pamayanan, sa bawat grupo, may mga tensyon, may mga hindi pagkakaunawaan. Pero sana bahagi din iyan ng pagninilay kung tayo ba'y talagang napapabilang sa grupo na iyon, napapabilang sa komunidad na iyon, o baka mamaya meron ding ibang komunidad na siyang tutulong din talaga at mas makakatulong sa atin na mas mapalapit sa Diyos. Paano tayo mag-anyaya? Saan ba tayo nag-aanyaya? At sino ba yung ating inaanyayahan? At sa mga bagay na to, sa mga tanong na to, sana tinitingnan din natin yung ating sarili na sana tayo rin ay maging kaaya-aya, hindi lang sa mata ng Diyos, kundi kahit sa paningin ng ating kapwa. Narinig natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos.